Makakausap natin ngayon si David San Juan, ang convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance, ang haba ng pangalan. O kaya Tama Na. Ay, thank you very much sa inyong oras. Convener, David po ba or David? David na lang po. David, ayan. David, alam mo, nalilito kami pagka nag-uusap-usap kami kung ano ba talagang ipinoprotesta. Sa dami ng problema natin, sa dami ng sunod-sunod na mga issue, may nagsasabing EJK o kaya sa Kongreso, sa kontratista, sa senador. Ano ba talaga ang ipinoprotesta? Magandang gabi po muna sa inyong lahat at sa ating mga tagapanood sa BNC. Siyempre ang una nating panawagan, ang mga kurakot dapat managot. Ang pondo sa serbisyo publiko ay dapat ilaan sa halip na sa korap na politiko. So yun ang ating focus sa September 21, no? Yung pagpapanagot sa mga kurakot. Kaya kasama rin sa ating kahilingan, buksan nila yung kanilang mga statement of assets and liabilities, isa publiko nila para makita talaga sino ang may itinatago. Bank secrecy waiver, pirmahan nila para malaman natin sino ang mayroong mga nasuhulan talaga, no, na sinasabi ng mga kontratista na nasuhulan. At dapat may full transparency sa lahat ng government bidding and contracts. Gusto nating ipagpatuloy ang mga malalimang investigasyon sa isyong ito. Siyempre gusto natin may makasuhan at yung magiging guilty ay dapat ikulong. Kasuhan at ikulong yung mga guilty. So siyempre, yan yung mga short term, medium term. No? Sa pangmatagalan, siyempre panawagan din natin na wakasan na ang pangingibabaw ng mga political dynasty sa ating politika kasi parang ginagawa na nilang negosyo itong pondo ng gobyerno na dapat para sa serbisyo publiko. So ilan lamang yan sa mga pangunahin na mga concerns at issues ng ating mamamayan na gusto nating bitbitin sa September 21, alas 9 sa Luneta. May mga nagtatanong din, David, pasintabi lang, alam mo naman, real talk lang, ano? Sabi nila, sino ba itong mga nasa likod ng September 21? O ito ba'y magiging iba't ibang grupo? Mayroong panig kay Ginoong Duterte, mayroong tinatawag nilang Pinklawan, meron namang mga reformistang bago, merong kaliwa. Ano itong komposisyon na ito sa September 21? Mayroon po kaming unity statement na napagkasunduan ng 2 days ago na isinulat. Mahigit 50 individual po mula sa iba't ibang organisasyon at alyansa, samahan ang nag-participate doon sa isang recent meeting na yon. At napagkasunduan noon na lahat ay i-welcome sa Luneta September 21 alas 9 basta ang pupunta ay anti-corruption, gusto ng good governance, gusto na magbago na ang Pilipinas, welcome lahat. Pero syempre alam natin, ayaw natin doon sa mga tao na ang pagsandig ay nasa iilang politiko lamang. No? So pagka ang iniidolo ay isang politiko, nako, duda na tayo agad sa gusto nilang mangyari kasi yun nga, di ba, mga politiko yung akusahan ng korupsyon. So kapag may mga pupunta roon na ang isisigaw ay pangalan ng isang politiko na sinasamba nila or pinapanginoon nila, ay sa tingin ko ay Yun na hindi yung natin sila halata, oo. makakasama. Yun na Yun. yung halata. Pero Yes. paano mapipigilan kaya yun? Infiltration, could even be violence. Paano kaya ito mapipigilan? Ang plano namin diyan ay magpupulong yung mga komite, no, na naka-assign sa program, sa marshals, no. Usually meron naman tayong ganyang mga komite na magtitiyak sa kaayusan ng programa. May inaayos sa programa, iba't ibang mga artists, marami na nag-volunteer na pupunta. At pagkatapos, syempre sa marshals, no, talagang inyong mahalaga, bago naman yung pulong pa ng mga marshals, syempre ililista rin natin at ipapaabot sa publiko kung ano yung mga dapat at hindi dapat na mangyari sa ating isasagawang kilos protesta. So definitely ay babantayan natin ang ating mga kasamahan. Ibig sabihin ay titiyakin natin na kung ano lang yung layunin ng ating protesta, ng ating pagtitipon, yung pagbibigay diin sa issues, sa ating mga concerns bilang mga mamamayan, yun ang gusto natin mangyari. So magfo-focus tayo doon sa ating mga panawagan, doon sa gusto natin mangyari, di ba, na mawakasan na yung korupsyon para yung mga flood control projects ay talagang gumana na.
At more than flood control projects, iba ang gusto natin yung mga proyekto na talagang makare-resolve permanently sa baha. So yung issue ng extreme climate change, etc., ganyan. So hinggil dun sa mga iba't ibang grupo, ang formal na pag-aanunsyo ng iba't ibang grupong nagmo-mobilize, nag-oorganisa, sumusuporta at nananawagan ng suporta para sa Luneta sa September 21 ay i-anunsyo sa isang joint press conference no sa September 15 sa bandang Quezon City ang press conference sa ito. So doon i-anunsyo yung kung sino-sino ang mga kasamang grupo dito at may kopya rin ng joint statement o unity statement ng iba't ibang grupo at individual na sumusuporta ang isa sa publiko natin soon. Yan. Okay, so ano ang rota, Dr. David? Ano ang rota ng... May marcha ba bago magsama-sama sa Luneta? Ang plano po namin ay ganito, yung iba't ibang grupo, halimbawa, yung iba gusto magsisimba muna sila sa Quiapo or sa mga malapit na simbahan. So pagkatapos sila magsimba, mananawagan din sila doon sa mga nagsimba na sumama, sama-samang maglakad papuntang Luneta. So may mga magbibisikleta rin kasi Sunday po ito kaya may mga nagbabike po talaga, di ba? Parang exercise, family day ang Sunday. So may mga nagpipiknik niyan, mayroong mga nagbibisikleta, nagmomotor, meron ding nagja-jogging sa oras na yan. Kaya ang plano natin, so yung iba kanya-kanyang gawain bago mag alas 9. Pero alas 9 ng umaga, inaasahan natin magsisimula na yung programa na panlahat kung ma-finalize nga na magkakaroon ng programang panlahat. Kasi isa pang tinitingnang posibilidad, no? Kagaya nung Million People March noon sa Luneta noong 2013, no? Yung sa issue ng pork barrel, no? Mahigit halos sa 10 taon na ang nakararaan. Doon kung mapapansin natin, halos walang naging centralized na programa kasi sobrang dami ng dumating na tao. So open din tayo sa ganoong possibility. So paghahandaan natin ang mga yan at muli ay inaasahan natin no, ang pagpunta ng mga tao at natutuwa tayo dito kasi ito ay pagpapahayag ng sambayanan na tama na, sobra na ang korupsyon at kailangang wakasan na yung sistema na yan. At So ito ay panugutin yung mga rain or shine, Doc David. Opo, Ma'am Corina at mga kasama natin, syempre talagang gusto natin rain or shine, tuloy. Syempre magdadala tayo ng mga payong no, na payong at panangga sa ulan if ever man na umulan para ready tayo in case sa umulan dahil tag-ulan pa nga ngayon. Okay, good luck. Sana peaceful ang lahat sa September 21. Maraming salamat sa inyong oras. Tama na, Convener David San Juan. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.